Gapos ang lahat ng demonyong hadlang sa aming pangangaral, hadlang sa aming pagkinig, cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin nating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang dakila, banal at mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoon. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda. And we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, to the beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo, at manugang ng ating kagalang-galang na pastor ay magandang gabi po mga minamahal. Ganda din naman po sa lahat po ng ating mga beloved webcast viewers around the globe, sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo, sa lahat ng ating po mga taga-subaybay at umaantabay sa banal na programang ito. Ay aming pinapaabot ang aming pagbati, ang aming pangungumusta. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, taglay ang kalusugan ng inyong mga pisikal na katawan at pag-iingat at pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Sa ating pong mga OFWs, mga seafarer natin, mga kapatiran po natin nandun sa ibayong dagat na talagang mga minamahal, malayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Nawa ang programang ito ay maging kapamaraanan ng ating mahal na Panginoon upang kayo ay maabot ng Ebanghelyo at banal na salita ng ating mahal na Panginoong si Kristo. Luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga kapatiran abroad, mga minamahal, sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Cambodia, mga kapatiran po natin sa dako ng Taiwan, maging kapatiran po natin sa dako ng Malaysia, sa dako ng Cambodia, sa dako ng Milan, Italy, Malta, Italy, at maging sa dako ng Australia, sa dako ng Singapore. Hindi man po namin maisa-isa ang ating mga kapatiran, ngunit patuloy po kaming nananalangin na ang gabay at patnubay ng ating mahal na Panginoon ay maging sagana sa buhay ng bawat isa sa atin, minamahal. At sa mga oras na ito, ayan, pinapaabot mga minamahal ang ating pong paparating na krusada sa dako po ng Sindangan, mga minamahal. Ito po ay 2 days crusade, mga minamahal, sa dako ng Sindangan People's Cultural Center by April 26 and April 27. That is Saturday and Sunday, mga minamahal. Ang ating oras, mga minamahal, sa Sabado, April 26, that is Saturday. Ang simula ng ating oras ay 1:00 hanggang 6:00, mga minamahal ko, ng hapon. At sa araw ng linggo ay 10:00, mga minamahal, hanggang 5:00 ng hapon po. Ang Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin, at naway ipanalangin po natin na sa unang panalangin ng ating mahal na pastor, maging matagumpay po, mga minamahal, ang krusadang ito. Marami po tayong maakay sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ano po'y dumako, mga minamahal, sa pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, minamahal, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, 5 major tools to overcome temptation. 5 major tools to overcome temptation. 5 mahalagang kagamitan, mga minamahal, sa paglilingkod para tayo po ay maging mananagumpay, mga minamahal, laban sa mga temptasyon na ginagawa ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, ating pong pag-aralan ng ilan sa mga definition regarding sa salitang temptation. Bilang anak ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ito po ay malaking hamon sa ating paglilingkod, Bakit po, mga minamahal? Even Jesus Christ was tempted, mga minamahal, doon sa wilderness. Kaya't hindi po katakataka, mga minamahal, na tayo pong mga anak ng Diyos ay makakaranas din po ng iba't ibang temptasyon. Dahil kahit nga ang ating mahal na Panginoon ay dumanas ng mga minamahal, temptation. Ang sabi po rito, temptation is evil desire that enticed you and me to do wrong and became sinful to God. Yung tinatawag daw pong temptasyon, isang makademonyo, mga masamang pagnanasa, ang sabi ng Biblia,
na siyang humihikayat sa atin na gumawa ng mali, mga minamahal, at maging makasalanan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po tayo tinutokso. Ang sabi ng ating pinag-aaral, that is evil desire that enticed us to do wrong and become sinful to God. Ito po ay isang evil desire na tayo po ay hinihikayat na gumawa ng mali, mga minamahal, at magkasala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat alam po ng kaaway, mga minamahal, na kung tayo po ay magkakasala, kung tayo po ay magkakamali, ang sabi ng banal na Biblia, ito po ay magiging daan upang tayo po ay malayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, the objective of temptation is to fall us into sin. Yung objective po, mga minamahal, ng temptasyon is to fall us into sin. Ihulog tayo sa pagkakasala. Yun po yung objective ng temptasyon. Ihulog tayo, itulak tayo sa pagkakasala. Ang sabi rito, sin dominates the power to separate us from the holy presence of the Lord. Meron pong taglay na kapangyarihan ang kasalanan, mga minamahal, para ihiwalay tayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi rito, separation, mga minamahal, in the Lord is the worst scenario of the Christian living. Isang nakakatakot, mga minamahal, na kalagayan. The worst scenario for a Christian living, mga minamahal, yung tayo po'y maseparate sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pagiging pagkawalay sa presensya ng mahal na Panginoon, ito po ay na-experience, mga minamahal, ni King David. Imagine si King David, mga minamahal, ay nahiwalay sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil po siya'y nahulog, mga minamahal ko, sa tukso. Siya po'y nahulog sa temptasyon. At sa kanyang pagkahulog sa pagkakasala, siya po'y nalinlang ng kaaway, nahulog po siya sa temptasyon. Ang sabi ng banal na Biblia, yung presensya ng mahal na Panginoon ay humiwalay sa kanya, sapagkat ang presensya ng mahal na Panginoon, ito po'y hindi nananatili, hindi nananahan, mga minamahal, sa pusong hindi banal, sapagkat ang presensya ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon ay banal, kaya ito'y mananahan, mga minamahal, sa templong banal, sa templong malinis, sa templong matuwid, sa templong kaaya-aya, sa banal na paningin ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po'y nag-iingat, mga minamahal, na hindi mahulog sa tukso. Iniingatan natin ang ating sarili. Palagi tayo nagpipray na ilayo tayo ng mahal na Panginoon sa anumang mga temptasyon. Tulungan tayo ng mahal na Panginoon. Bigyan tayo ng lakas ng ating mahal na Panginoon sa anumang temptasyon na ginagawa ng kaaway para mahulog tayo sa pagkakasala. Bigyan tayo ng karunungan, mga minamahal, to discern any temptation, mga minamahal, that we face. Yun po ang ating palaging ipanalangin. Bigyan tayo ng wisdom, ng karunungan ng mahal na Panginoon para ma-discern natin yung mga temptasyon na ating kinakaharap o mga temptasyon na ating kakaharapin. Ang sabi rito, mga minamahal, yung separation, yung pagiging hiwalay sa ating mahal na Panginoon, ito po ay worst scenario in Christian living. Isang miserabling buhay ang mararanasan ng mga taong hiwalay sa presensya ng Diyos. Lalong-lalo na doon sa mga mananampalataya, mga minamahal, na naranasan nila ang kabutihan ng Panginoon, ang biyaya ng Diyos, ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Wala pong kasing sarap pag ikaw ay nananahan sa presensya ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Isang pinakamainam na relasyon sa ating mahal na Panginoon ang palagi mong maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, unang talata, basahin po natin ang unang tools nating kailangan gawin bilang Kristiyano, sapagkat, mga minamahal, ang tools ay importante. Kapag ikaw ay panday, meron kang sariling tools. Kapag ikaw ay technician, electrician ka, may mga tools kang dala. Ganon din sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang unang tools na ating kailangan gamitin, mga minamahal, upang tayo po magtagumpay laban sa mga temptasyon na ating kinakaharap araw-araw, mga minamahal, ay ang pagiging vigilant, ang pagiging mapagbantay, mga minamahal, at manalangin. Be watch and pray, sabi ng Bible. Be watch and pray. Matthew 26, verse 41 sa Tagalog version. Ang sabi ng Biblia, kayo'y mga puyat
at magsipanalangin, magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina mga minamahal ang laman. Ang sabi ng English version, mga minamahal, be watch and pray that you may enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mga minamahal, tayo po ay maging mapagbantay. At sa ating pagbabantay bilang Kristiyano, maging vigilant ang Kristiyano, maging mapagbantay, maging mapagmasid ang Kristiyano. Kasabay noon, mga minamahal, ang ating mga pananalangin. Ang layunin po, mga minamahal, upang hindi tayo mahulog, mga minamahal, sa tukso. Kagaya nga ng sinabi ko kanina sa inyo, mga minamahal, the objective of temptation is to fall us into sin. Sin dominates the power to separate us from the holy presence of God. Merong taglay na kapangyarihan. Kaya gustong-gusto ng kaaway, mga minamahal, tayo po ay mahulog sa tukso. Actually, mga minamahal, ang tukso ay hindi po masama. Ang masama, mga minamahal, ang mahulog tayo sa tukso, sapagkat yan ay, mga minamahal, pinahintulutan ng ating mahal na Panginoon na maganap sa buhay ng bawat Kristiyano, na sa ating araw-araw na pamumuhay ay tayo po ihaharap sa iba't ibang uri ng mga tukso. Ang tukso ay hindi kasalanan. Ulitin ko po, ang kasalanan ay kung tayo po ay mahulog, mga minamahal, sa bitag ng tukso. Tayo po ay mahulog sa pagkakasala. Malinlang tayo sa pagkakasala. Doon na po tayo nagkakasala. Even Jesus Christ was tempted, mga minamahal, in wilderness. Mababasa po natin sa Matthew chapter 4, verse 1 hanggang verse 6, kung hindi po ako nagkakamali, yung temptation ng ating mahal na Panginoon na kanya ng experience in wilderness, yung time na siya po ay nag-alay ng pag-aayuno sa mga minamahal sa wilderness. Ngunit sabi ng Biblia, mga minamahal, kapuri-puri ang gawa ng mahal na Panginoon, even though na left and right yung temptation na ginawa ng kaaway sa ating mahal na Panginoon, but Jesus tempted not, mga minamahal, hindi po siya nahulog sa tukso. Kaya nga nang sinabi ko, hindi po kasalanan ng tukso. Ang kasalanan, mga minamahal, kapag tayo po ay mahulog sa tukso. Kaya palagi tayong manalangin, sabi ng Biblia, we need to pray harder. Manalangin tayo ng mainit, maningas, pray earnestly sa ating mahal na Panginoon, na tayo po ay ingatan ng mahal na Panginoon. Umaga pa lang, mag-pray ka bago pumasok sa trabaho, bago lumabas ng bahay. Mahal na Panginoon, lead us not into temptation. Ingatan mo kami, mahal na Panginoon, na hindi kami mahulog sa tukso. Sapagkat kapag tayo po ay mahulog sa tukso, tayo po ay magkakasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Then, sin dominates the power to separate us from the holy presence of the Lord. Yung kapangyarihan, yung kasalanan, may kapangyarihan upang i-separate tayo, ihiwalay tayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. At yung word na separation, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, that is the worst, mga minamahal, scenario of a Christian living. Kaya ang sabi rito, a Christian lack in prayer are easy to fall into temptation. Ito po yung totoo, mga minamahal. Yung Kristiyanong lack ng prayer, imagine, yung Kristiyano nga na, mga minamahal, mainit sa pananalangin, nahulog pa sa takso, ilalong-lalong how much more yung mga Kristiyanong kulang sa mga pananalangin. Kaya a Christian lack in prayer are easy to fall into temptation. Following verse, mga minamahal, from the book of Galatians chapter 5, verse 16. Ang sabi rito, walk in the Spirit. We need to walk in the Spirit. Lumakad tayo sa Espiritu. Mga minamahal, maging spiritual dapat ang Kristiyano. Dahil may mga Kristiyano na, mga minamahal, live in carnal life. Pero ang gusto ng mahal na Panginoon, maging mamuhay tayo sa Espiritu, lumakad tayo sa Espiritu. Ang sabi ng Santiago Kapitulo 5, versikulo 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Imagine, mga minamahal, hindi natin, mga minamahal, mapagbibigyan ang ating mga kahinaan. Hindi tayo mahuhulog, mga minamahal, sa pita ng ating mga laman. Sapagkat ang pita ng ating mga laman ay pagsuwain, mga minamahal, sa hangarin ng Espiritu Santo na siyang nananahan sa atin. Ito po'y araw-araw nagkakaroon ng matinding digmaan
laban sa espiritu at laban sa ating mga laman, mga minamahal. Ito pong digmaan na ito ay, mga minamahal, hindi po natatapos habang tayo po'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Ang digmaan ng espiritu at digmaan ng laman, ng pita ng ating mga laman, ito'y araw-araw, mga minamahal, nagaganap. Kaya sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, sa Matthew 26:41, the flesh is weak, amen? The flesh is weak, but the spirit is, mga minamahal, willing. Mahina ang ating mga laman, ngunit ang ating espiritu ay may nais. Ang sabi naman ng banal na Biblia, ang nais ng ating mahal na Panginoon ay magsilakad tayo ayon sa espiritu. Ibig sabihin, maging spiritual ang Kristiyano, mamuhay, mga minamahal, ng ayon sa salita ng Diyos, mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Isa po itong makapangyarihang sandata ng anak ng ating mahal na Panginoon, na tayo po'y lumakad, mga minamahal, ayon sa espiritu, ayon sa gabay, ayon sa patnubay ng espiritu ng ating mahal na Panginoon. Yung unang sandata nating kailangan gamitin ay maging mapanalanginin ng Kristiyano. Ang pangalawa ay lumakad tayo, mga minamahal, sa espiritu. Walk in the Spirit. Sa English version, ano po ang sinabi ng Biblia, mga minamahal? Basahin po natin ang talatang ito. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill in the lust of the flesh. Mga minamahal, lumakad tayo sa espiritu upang, mga minamahal, hindi tayo mapagtagumpayan ng pita ng ating mga laman. Ang sabi rito, Christian need to be guided by the Holy Spirit. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang Kristiyano daw po ay kailangan, mga minamahal, patnubayan, be guided, patnubayan ng espiritu ng ating mahal. Kailangan natin ng patnubay ng espiritu ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, upang hindi tayo malihis, hindi tayo humakbang ng maling mga hakbangin, hindi tayo gumawa o magdesisyon ng maling mga desisyon, because we are guided by the Holy Spirit. So atin pong ipag-pray, ipanalangin sa mahal na Panginoon na tayo po'y gabayan ng banal na espiritu ng mahal na Panginoon. Ano man ang ating desisyon, ano man ang ating plano, ano man ang ating gagawin, ano man ang mga hakbang na ating hahakbangin, mga minamahal, ipanalangin natin na maging guided tayo palagi ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang espiritu, ito ang ating kapangyarihan, ito ang ating kalakasan, mga minamahal, upang pagtagumpayan ang ano man ang gawa ng kaaway. Dahil sa ganang ating mga sarili, tayo po'y mahina, mga minamahal. Mahina po tayo bilang tao. Wala tayong kapangyarihan para pagtagumpayan ang gawa ng kaaway. In our own might, in our own strength, hindi po sapat ang lakas natin. Hindi po sapat ang kapasidad natin. Hindi sapat ang kakayahan natin para ma-overcome ang gawa ng kaaway sa mga buhay natin, mga minamahal. That's why kailangan natin ng relasyon sa mahal na Panginoon. Kailangan natin ng commitment sa Diyos. Kailangan natin mag-intake, mga minamahal, ng kalakasan galing sa mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, finally, my brethren, be strong in the Lord by the power of His might. Mga kapatid, sabi mga minamahal ni Apostol Pablo, magpakalakas kayo sa kalakasan ng Panginoon. Sapagkat sa ganang ating mga minamahal, mahina tayo. Wala tayong sapat na kapangyarihan, kalakasan, mga minamahal, to overcome the works of the devil. Wala tayong sapat na kalakasan. Kaya nga, tinuturuan tayo palaging mag-pray, palaging magpuri, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, magbasa ng Biblia, magkaroon ng mga minamahal devotion sa ating mahal na Panginoon. Dahil doon tayo humuhugot ng lakas. Doon tayo humuhugot ng kalakasan to overcome the wiles of the devil. Atin pong madiscern yung mga taktika ng kaaway. Kapag tayo po ay prayerful, kapag tayo po ay devoted sa mahal na Panginoon, kapag tayo po ay malapit sa presensya ng ating mahal na Panginoon, hindi po ganun kadali na tayo po ay ihulog sa pagkakasala ng kaaway. Kaya ang pangalawang tools natin kailangan, we need to walk in the Spirit, magpakapuno ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, magpakalasing sa Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Yung palagi nating maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Kaya ang sabi, Christian need to be guided. It is very essential in our living. We need to be guided by the Holy Spirit, mga minamahal. Dahil hindi tayo magiging totoong Kristiyano, mga minamahal,
kung hindi tayo ginagabayan ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Ang patunay na ikaw ay anak ng Diyos, ang patunay na ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos, pinapatnubayan ka ng Espiritu ng Panginoon, ginagabayan ka ng Espiritu ng Diyos. Kung walang gabay ng Espiritu ng Panginoon, hindi ka pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, hindi ka totoong anak ng mahal na Panginoon. Dahil ang nagpapatunay na ikaw ay pag-aari ng Diyos, ang nagpapatunay na ikaw ay pag-aari, mga minamahal, ginagabayan ng Espiritu ng Panginoon, nananahan sa iyo, pinapatnubayan ka ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nito, we need to allow the Holy Spirit control our action. Kailangan nating hayaan, mga minamahal, na yung ating mga kilos, mga minamahal, ay maging kontrolado, mga minamahal, maging kontrolado ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. We need to allow the Holy Spirit control our action that we might not succumb to the sinful desire. Hindi tayo, mga minamahal, mabalot, hindi tayo magumon, mga minamahal ko, ng makasalanang pagnanasa, sapagkat yun po ang nasa puso at isip ng mga taong hindi naglilingkod sa ating mahal po. They are succumb to the sinful desire. Sila po ay pinaghaharian, nababalot, mga minamahal, ng isang makasalanang pagnanasa, mga minamahal, sa pagsuway sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Wala silang kapangyarihan, mga minamahal, para ma-overcome yung kanilang sinful desire. Because they are slave by unrighteousness. They are slave by wickedness. Kaya gusto man nilang, mga minamahal, hindi gumawa ng kasalanan, kagaya po ng ating pong mga kababayan na alipin ng kasalanang pagpatay, ayaw na nilang pumatay, pero yung espiritu na nasa kanila, mga minamahal, na hindi po nila kayang pagtagumpayan, yun po ang nagkukontrol sa kanila para gumawa ng kasalanan. Mga kababayan nating mga adik, mga minamahal, tingnan mo, ayaw nang mag-take ng drugs, pero dahil sila po ay alipin ng espiritu ng pagiging drug addict, alipin ng espiritu ng pagnanakaw, alipin ng espiritu ng panggagahasa, alipin ng espiritu ng pag-inom, alipin ng espiritu ng pagpatay, alipin ng espiritu ng pagnanakaw, mga minamahal, wala po silang kapangyarihan para po pagtagumpayan yung masasamang espiritu na naghahari sa kanila. Kaya ang sabi ng ating mahal na pastor, mga minamahal, ang ating buhay na Diyos ay galit, mga minamahal, sa kasalanan. Ngunit iniibig niya, mga minamahal ko, yung mga taong makasalanan. Dahil ang mga tao ay hindi likas na masama. Kapag ang tao ay pagharian ng espiritu ng kasamaan, ang tao ay mamumuhay sa kasamaan. Kapag ang tao ay pagharian sa espiritu ng kasalanan, ang tao ay mamumuhay sa kasalanan. Ngunit kapag ang espiritu ng kasamaan na naghahari sa kanya, yung espiritu ng kasalanan na naghahari sa kanya, mga minamahal, is palitan. Ito po'y lumayas at palitan ng espiritu ng katwiran na galing sa mahal na Panginoon. Ang taong ito ay mamumuhay, mga minamahal ko, ng mabuti, sapagkat siya po ay kontrolado na ng espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, we need to allow the Holy Spirit to control our action, mga minamahal, even though our thoughts, kailangan maging kontrolado ng espiritu ng mahal na Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. Hayaan natin ang espiritu ng Diyos ang magmanipula sa ating isip. Hayaan natin ang espiritu ng Diyos ang magmanipula sa ating puso. Kapag ang ating puso, ang ating isip ay manipulated na po, mga minamahal, ng espiritu ng Panginoon, ang gagawin mo'y, mga minamahal, na ayon sa kalooban ng Diyos. Yung pagnanasa mo, yung sinful desire, yung evil desire, yung masamang pagnanasa, mga minamahal, amen, yung parang appetite natin, yung hunger natin sa paggawa ng kasalanan, yan po ay mawawala. Tingnan mo, mga minamahal, amen. May mga tao po na, mga minamahal, gumagawa ng kasalanan, nakakilala sa mahal na Panginoon, dati rating drug addict. Pagkatapos ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon, amen. Hindi po ibig sabihin na kapag makilala mo ang mahal na Panginoon, kinabukasan, hindi mo na kaya mag-take ng drugs. Dati kang lasinggo, nakilala mo ang mahal na Panginoon. Hindi po ibig sabihin, dahil ikaw ay nakilala sa mahal na Panginoon, hindi mo na kayang uminom. Kaya mo pa rin uminom. Amen. Kaya mo pa rin magbukas ng bote, humawak ng bote. Dahil kapag makilala mo ang mahal na Panginoon, hindi ka nagkakaroon ng amnesia, mga minamahal. Ang kinukuha lang ng ating mahal na Panginoon,
yung gana mo, mga minamahal, sa paggawa ng kasalanan. Kukunin yun ng Diyos. Magtataka ka, wala na sa mga minamahal, hindi na masarap sa panlasa mo ang pag-inom ng alak. Hindi na maayos, wala ka ng gana. Yung panglasa mo ay wala na. Mga minamahal, sa take ng sigarilyo, pag-take ng drugs. So ang kukunin ng mahal na Panginoon, yung ating mga minamahal desire sa paggawa ng kasalanan. Yun ang kukunin ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y pagharian na ng Espiritu ng Diyos, yung ating desire, sinful desire, mga minamahal, sa paggawa ng kasalanan, yun ang kukunin ng ating mahal na Panginoon. Ang desire na ilalagay ng Panginoon sa puso mo ay yung desire na pagsunod sa kanyang banal at dakilang kalooban, mga minamahal. Kaya, ang sabi nito, we need to allow the Holy Spirit control our action that we might not succumb to the sinful desire and fall not into temptation. Siyempre, kapag hindi ka na pinaghaharian ng mga minamahal kasamaan, hindi ka na pinaghaharian ng sinful desire, that is evil desire, mga minamahal, malaki na po yung chances natin na hindi na tayo mahulog doon sa pagkakasala. Kaya tayo nahuhulog sa pagkakasala sapagkat tayo pinaghaharian, mga minamahal, ng evil desire, yung masamang pagnanasa. So kailangan natin ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, dahil tanging kapangyarihan lang ng ating mahal na Panginoon ang makakapigil, makakapagpalayas, makakagapos, mga minamahal, sa ating mga evil desire, sa ating mga sinful desire. Yung mga tao na wala sa mahal na Panginoon, ang nasusunod sa kanila yung mga evil desire nila, yung mga sinful desire, yung mga fleshly desire nila, yun ang nasusunod. Kahit gusto mo nilang gumawa ng mabuti, hindi nila magawa ang mga bagay na nararapat, mga minamahal. Yun na po yung sinasabi ng kanta na gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Kasi nga po ang naghahari sa kanila yung mga evil desire, yung mga sinful desire, yung mga fleshly desire. Kaya ang sabi ng Biblia, we need to walk in the Spirit that ye shall not fulfill the lust of the flesh. Sa Tagalog po, mga minamahal, ulitin natin ang pagbasa. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang anumang pita ng laman. Ang mga pita ng laman. Once we walk in the Spirit, mga minamahal, amen, we shall not fulfill in the lust of the flesh. Hindi ninyo, mga minamahal, gagawin ang mga pita ng laman kapag kayo po ay lumalakad sa Espiritu. Kaya, ang gusto ng ating mahal na Panginoon, maging espiritual ang anak ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, maging prayerful, that is spiritual life. Yung spiritual life ng isang Kristiyano, mga minamahal, yung palaging mapanalanginin, palaging nagpupuri, dumadalo sa gawain, lumalakad sa kabanalan. Yan po ang pamumuhay sa Espiritu. At kapag ikaw ay lumalakad sa Espiritu, if you walk in the Spirit, ang sabi ng Biblia, hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Ang pangatlo, mga minamahal, ang sabi rito, from the book of Genesis, chapter 39, verse 12, flee and run away from temptation. Flee and run away from temptation. Just like Joseph did, mga minamahal, in Genesis chapter 32, verse 12. Ano po ang ginawa ni Joseph? Pag-aralan po natin ang naging karanasan ni Joseph, mga minamahal. At siya'y pinigilan niya sa kanyang suot na sinasabi, sipingan mo ako. At iniwan niya ang kanyang suot sa kamay at tumakas at lumabas. Amen. Ito pong pagkakataong ito, siya po ay, si Joseph, tinutokso po siya, mga minamahal. Kagaya ng ating pinag-aaralan regarding po sa temptation, si Joseph ay dumanas din ng pagtukso. At ang tumutokso sa kanya ay ang asawa ni Potiphar. Si Potiphar, ito po ay Panginoon, mga minamahal ko, ni Joseph. Ibig sabihin, amo ni Joseph, si Potiphar. Sa pagkakataong ito, wala si Potiphar doon sa bahay. Ang tao lamang po doon ay ang asawa ni Potiphar at si Joseph. Tinutokso ng asawa ni Potiphar si Joseph. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng asawa ni Potiphar sa kanya, sipingan mo ko. At iniwan niya ang kanyang suot at sa kamay niya at tumakas at lumabas. Ito po yung naging dahilan bakit si Joseph ay nabilanggo, siya po ay nakulong. Pero makita mo, mga minamahal, kahit po dumadaan si Joseph ng matinding trials, matinding pagsukop,
pagsubok mula pa po sa kanyang mga kapatid na siya po ay hinulog sa balon, mga minamahal, at mula sa po'y ibinenta sa mga Ismailita, kaya po siya nakarating sa Ehipto, hanggang siya po ay binili ni Potiphar, hanggang siya po ay nabilanggo. Ngunit alam po ninyo mga minamahal, si Joseph kailanman ay hindi po niya tinalikuran ang pagbibigay papuri at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lalo pong umibig si Joseph sa ating mahal na Panginoon, kaya siya po'y pinagdubay ng mahal na Panginoon, pinagpala siya ng ating buhay. Imagine mga minamahal, sa magitan po ng yung naging ebidensya po ng asawa ni Potiphar ay yung naiwang damit, mga minamahal ko, ni Joseph. Ang sabi nito, sipingan mo ko, at iniwan niya ang kanyang suot sa kamay niya. Yung suot ni nabalabal, mga minamahal, ni Joseph, ito po yung naiwan niya doon mismo sa kamay, mga minamahal ko, ng asawa ni Potiphar. Ito po ang naging ebidensya. Kaya si Joseph, mga minamahal ko, ay nabilanggo. Siya po ay nakulong. Ngunit ang point po natin dito, tingnan po ninyo ang ginawa ni Moses, o rather ni Joseph. Ang sabi ng Biblia, siya po ay tumakas at lumabas, mga minamahal, upang hindi po siya mahulog sa tukso. Ito po ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tayo pong mga Kristiyano, mga minamahal, binigay-loban tayo ng ating mahal na Panginoon ng karunungan. Tayo po binigyan ng Panginoon ng wisdom. Alam po natin yung mga wiles of the devil, mga minamahal. Kaya maging matalino, Kristiyano, dapat nating pag-aralan ang mga panlilinlang ng kaaway, ang mga bitag ng kaaway, ang mga tentasyon na ginagawa ng kaaway. Si Joseph, matalinong Kristiyano. Ang sabi po rito, mga minamahal, Joseph fled away from temptation. We learn to these lessons about the importance of purity being believers, mga minamahal. Alam po natin, dapat nating matutunan sa aral na ito sa panahon ni Joseph, mga minamahal ko, yung importance of purity, yung kahalagahan ng pagiging dalisay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung kahalagahan ng pagiging malinis, kahalagahan ng pagiging matuwid sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yung ating paglakad sa katuwiran ng ating mahal na Panginoon, ang performance na ating ginagawa sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ito po hindi pagluwalhati sa tao, mga minamahal. Hindi po tayo lumalakad ng may kabanalan para, mga minamahal, kaluguran tayo ng tao. Hindi po tayo naglilingkod para kaluguran tayo ng tao. Hindi po tayo gumagawa ng anumang bagay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon para maluwalhati ang tao sa atin. Hindi po ang ating performance, every performance nating ginagawa sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang nais natin ay mapaluguran natin ang mahal na Panginoon. Makuha natin ang pansin, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Si Joseph, alam niya yung importance ng purity, mga minamahal. Kaya iniingatan niya, that is word purity, mga minamahal. Iniingatan yung kanyang buhay, yung kanyang pagiging mananampalataya. Iniingatan niya yung kanyang sarili na hindi magkasala. Kaya kahit siya po ay nasa gitna ng tukso, nagawa pa niyang umiwas, nagawa pa niyang lumabas, nagawa pa niyang tumakas upang hindi siya, mga minamahal, mahulog sa tukso. Iniingatan niya yung kanyang sarili. Yun ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang tao, we are weak, mga minamahal. Tayo po ay nagkakamali, nagkakasala. Ngunit kapag iniingatan mo ang iyong sarili, you know the importance of purity, alam mo ang halaga ng pagiging matuwid sa paningin ng ating mahal na Panginoon, iingatan mo ang sarili mo na hindi po magkasala. Ang pang-apat, minamahal, ay meditate the Word of God day and night. Ang nais ng ating mahal na Panginoon ay sanayin natin ang ating mga sarili sa pagbubulay-bulay sa salita ng mahal na Panginoon araw at gabi, mga minamahal, sapagkat isa po sa pinaka-importanting tools, mga minamahal, major tools to overcome temptation is meditating the Word of God day and night. Ang pagbubulay-bulay sa salita ng ating mahal na Panginoon araw at gabi. Ang sabi rito, if we keep God's Word, God will also keep us from all or any harm, mga minamahal. Kapag ingatan natin ang salita ng mahal na Panginoon ng buong puso, ingatan natin ang salita ng Panginoon ng buong lakas, ng buong isip,
ng buong kaluluwa, kapag ang salita ng Panginoon ay ukit natin, atin pong ikintal sa ating mga puso ang salita ng mahal na Panginoon, at ito po'y itali natin sa ating mga liig, sabi ng Biblia, ingatan natin ang salita ng Panginoon. God will also keep us from any harm. Kapag ingatan mo pala ang salita ng mahal na Panginoon, ang salita ng Diyos, ang siyang mag-iingat din sa iyo, mga minamahal, sapagat ang salita ay Diyos. Ang Diyos ay salita, mga minamahal. Itong ating pinag-aaralan, ito'y salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay Diyos, mga minamahal. Kaya nga sabi ng banal na Biblia, ng salita ng mahal na Panginoon, if we keep God's word, God will also keep us from any harm. Iingatan din po tayo ng ating mahal na Panginoon. And lead us from any temptation. Tayo po'y gagabayan ng Panginoon upang hindi po tayo mahulog sa pagkakasala, mahulog sa anumang temptasyon. Ano po ang sinabi ng Biblia? Mga minaman, aklat po ng Joshua, ang kabanata ay 1, ang talata ay 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong mga bibig, mga minamahal. Ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na ating gabay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat hindi po natin kayang lumakad ng matuwid kung wala ang salita ng ating mahal na Panginoon, kung wala ang mga minamahal patnubay ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po yung nagiging daan upang tayo po'y matutong lumakad sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kapag hindi mo alam ang salita ng mahal na Panginoon, hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Bago mo malaman ang kalooban ng Panginoon, kailangan malaman mo muna ang kanyang mga banal na salita. Kaya nga po, napakahalaga na tayo po'y mag-aral, magbasa ng Biblia. We need to meditate the Word of God day and night. Once we meditate the Word of God, mga minamahal, sabi ng Biblia, yung ibig sabihin, kapag nagbubulay-bulay ka sa salita ng mahal na Panginoon, iniingatan mo ang salita ng mahal na Panginoon. At kapag ingatan mo ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ay mag-iingat din sa iyo upang hindi ka mapahamak, hindi ka mahulog sa pagkakasala, at hindi ka mahulog, mga minamahal, sa anumang temptasyon. Kaya ang sabi ng Biblia, ang aklat na ito ay kautusan, ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulay nito araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ibig sabihin ng mabuting kawakasan, magkaroon man o humantong man sa kawakasan ng iyong buhay, ang iyong buhay ay magkakaroon, mga minamahal, ng mabuting kawakasan. Magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Mararanasan mo, mga minamahal ko, ang kaginhawaan sa iyong mga lakad. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po ay, mga minamahal, mamuhay ayon sa pag-iingat sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya isang pinakamainam na kasangkapan para hindi tayo mahulog sa tukso ay palagi nating bulay-bulayin ang salita ng mahal na Panginoon. Ang una ay maging prayerful dapat ang Christian. We need to watch and pray, mga minaw, that we fall not into temptation. Ang pangalawa, we need to walk in the Spirit. Ang Espiritu ng mahal na Panginoon siyang mag-control sa buhay natin. Ang pangatlo, mga minamahal, kailangan nating takasan ng anumang tukso. Ibig sabihin, mga minamahal, kung saan ang ating kahinaan, kung saan posible na tayo po'y mahulog sa pagkakasala, tayo po'y lumayo, mga minamahal. Ang pang-apat, we need to meditate the Word of God day and night. Sabi ng Biblia, mga minamahal, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, mga minamahal, sapagkat ang salita ng mahal na Panginoon, ito ang magsasabi sa atin, ito ang hahatol sa atin kung tayo ay matuwid o tayo po ay makasalanan. Kasi, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kung ang buhay mo ay nababatay sa salita ng mahal na Panginoon, magiging matuwid ka, mga minamahal, sa salita ng Diyos, sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ngunit kung ang buhay mo ay komplikado sa sinasabi ng salita ng Diyos, kung ang buhay mo ay komplikado, mga minamahal, sa nakasulat sa banal na Biblia, ikaw ay hatulan, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon ayon, mga minamahal, sa nababatay sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kung iyong iingatan ng salita ng Diyos, hindi mo ito ihiwalay sa iyong bibig. Pagbubulay-bulayin mo ang salita ng mahal na Panginoon araw at gabi,
mga minamahal, ito'y masusud mo. Magagawa mo ang kalooban ng mahal po. Lahat ng nakasulat dito, ito'y may ipapamuhay mo. Sapagat kung magkagayon, sabi ng Biblia, ang mararanasan mo, yung blessing na matatanggap mo kapag iyong bulay-bulay ng salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi mo ihiwalay sa iyong bibig ang salita ng mahal na Panginoon. Ang iyong mararanasan ay kaginhawaan, mga minamahal, sa lahat ng iyong lakad. Ibig sabihin, ano man ang plano mo, ano man ang desisyon mo, ano man ang ginagawa mo, mga minamahal, ikaw ay magiging matagumpay sa lahat ng bagay. Ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon ang kaginhawaan sa pisikal, kaginhawaan sa material, at ganoon din naman kaginhawaan sa spiritual na mga bagay. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan, mga minamahal, sa ibabaw ng lupa. Yun po ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Ang panglima, mga minamahal, ay aklat po ng Hebreo. Ang kabanatay 12, ang talatay 2, look unto Jesus, mga minamahal. One of the major rules, 5 major rules ng o tools, mga minamahal, na kailangan ng isang Kristiyano ay palagi tayong tumutok sa ating sa gitna ng pagsubok, tumingin sa Panginoon. Sa gitna ng mga temptasyon, mga minamahal, tumutok palagi sa ating mahal na Panginoon. Focus on Jesus, mga minamahal, because Jesus is the source of our strength. We need to focus to Jesus. Look unto Jesus, because Jesus, He is the source of our strength, mga minamahal. Yung strength, mga minamahal, na ating kailangan to overcome any temptation that we face. Yun po ang kalakasan natin kailangan. Yung kalakasan na galing sa mahal na Panginoon. Why we need to focus Jesus? Why we need to look Jesus? Because Jesus is the source of our strength. Strength that we need to overcome any kinds of temptation that we face. Basahin natin aklat ng Hebreo 12, versikulo 2. Sabi ng Tagalog, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, because Jesus Christ is the author and is also the finishers of our faith. Na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So makita mo, mga minamahal ko, yung karunungan ng ating mahal na Panginoon na sa gitna ng pagsubok na kanyang hinarap, sa mga minamahal, harap sa kasalanan na dapat sana tayo ang mga minamahal magtatamo, ngunit lahat ng ito'y inako ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, dahil dito ang ating mahal na Panginoon, siya po'y nagbata ng maraming pagsubok. Nagbata po siya ng maraming pag-uusig. Naranasan po niya ang iba't ibang uri ng kahirapan, at lahat ng ito ng kanyang mga kahirapang hinarap, ito po'y tiniis lahat ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, maging ang kahihiyan ay niwalang bahala ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Maging ang mga kahirapan, niwalang bahala ng mahal na Panginoon. Ang mga pangungutya ng maraming tao, niwalang bahala ng mahal na Panginoon. Lahat ng sakripisyo na kanyang dinanas, niwalang bahala ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, dahil sa lahat ng ginawa ng ating mahal na Panginoon, siya po'y binigyan ng pribilehiyo upang umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen? Sapagkat ito po ang dahilan, ang ating mahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos, siya po ang ating perpektong halimbawa ng ating mahal na Panginoon. Dumanas ng pagsubok, dumanas ng kahirapan, maging ang temptasyon, mga minamahal, upang ihulog siya sa pagkakasala, ay hinarap ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang nais ng ating mahal na Panginoon ay palagi tayong tumutok sa ating mahal na Panginoon. Because Jesus Christ, He is the source of our strength. Strength that we need to overcome any temptation that we face. Kailangan nating pagtagumpayan ito sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Pero tandaan po palagi natin na sa ganang atin lamang ay wala tayong magagawa. Kaya nga po kailangan natin sumandal sa mahal na Panginoon. Kung sasandal tayo, tiyakin natin ang ating sinasandalan ay matibay, mga minamahal. Sabi ng Biblia, huwag tayong sumandal sa tao. Huwag tayong sumandal sa kayamanan. Huwag tayong sumandal sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling kapasidad. Sapagat kapag tayo sumandal at magtiwala
sa ating sariling kakayahan. Kahalintur lamang po ito na tayo po'y sumandal sa sapot ng gagamba. Kapag sumandal ka sa sapot ng gagamba, mapuputol ang sapot ng gagamba dahil ang sapot na ito ay marupok, madaling maputol mga minamahal, kasabay na ikaw ay mabubuwal dahil sumandal ka mga minamahal sa sapot ng gagamba. Ibig sabihin, kapag sumandal ka, magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa iyong sariling kakayahan, magtiwala ka sa iyong kapasidad, magtiwala ka sa iyong edukasyon, sa iyong pinag-aralan, magtiwala ka sa iyong trabaho, magtiwala ka sa iyong kapwa-tao, mabubuwal ka. Ang nais ng ating mahal na Panginoon, sa ating dakilang Diyos tayo magtiwala. Ilagak natin sa mahal na Panginoon, sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, siya ang tagapagsimula at tagapagtapos ng ating pananampalataya. He is the author and the finishers of our faith. He is also the source of our strength. Siya po ang pinagmula ng ating kalakasan. Kalakasan natin kailangan to overcome any temptation that we face. Yun po ang ating tagumpay. Nasa Panginoon ang ating kalakasan. Nasa Panginoon ang ating tagumpay. At sa mga oras na ito, minamahal, tayo po'y lumapit sa banal na paanan ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan, mga minamahal, pagod na po kayo sa paggawa ng kasalanan. Kayo po'y pagod na sa pag-suway sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nais po ninyong maging mananagumpay, mga minamahal. Nais po ninyong pagtagumpayan ang kasalanan. Hindi po natin ito magagawa ng saganang atin lamang. Gusto nyo na pong iwanan ng mga bisyo, mga minamahal, paggawa ng kasalanan, paglabag sa kalooban ng mahal na Panginoon. Wala po tayong ibang kailangang gawin, kundi tanggapin ang mahal na Panginoon, paglingkuran ang ating buhay na Diyos, dahil mula sa Panginoon nagmumula ang ating kalakasan para pagtagumpayan ang anumang gawa ng kasalanan sa buhay ng bawat isa sa atin. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon at sumunod po kayo, minamahal, sa aking pananalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po'y narito sa iyong banal na harapan. Dumudulog, nagsusumamo at nagpapakumbaba. Panginoon, sa ganang akin, wala po akong magagawa. Tulungan mo akong maging matuwid. Tulungan mo akong mapagtagumpayan ang kasalanan. Tulungan mo akong malampasan ang mga pagsubok. Mapagtagumpayan ang anumang temptasyon sa aking buhay. Patnubayan mo ko ng Espiritu. Tinatanggap kita, mahal na Panginoon, bilang Diyos, Hari ng aking buhay. Isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y manalangin, minamahal, at kami po'y manalangin para sa inyo. Papagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin, mahal na Panginoong Jesus, sa aming mga minamahal na mga kababayan. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw patuloy na humipon ang kanilang mga puso, mahal na Panginoon. Buksan mo kanilang isip. Maunawaan nila ang iyong kalooban, ang iyong mga banal na salita. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambayan. Sa pangalan ni Jesus, bless them, O Lord, bless them. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong si Kristo. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Mga minamahal, ang una ay ang pananampalataya. Napakahalaga bilang anak ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung 4 na reglamento ng kaligtasan ay importante po yan. Parang tayo po ay papasok sa trabaho. Kapag tayo po ay pumasok ng trabaho, magpapasa po tayo ng resume. Kasabay po, mga minamahal, ng ating mga requirements. NBI, police clearance, mga minamahal, medical clearance. Yung mga requirements na yan ay kailangan kapag pumasok tayo sa trabaho. Ganun din po sa kaligtasan ng buhay na walang hanggang na ipinangako ng mahal na Panginoon. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Kaya kailangan natin itong ihanda. Ang unang-unang reglamento ng kaligtasan ay ang pananampalataya. Napakahalaga na magkaroon tayo ng pananampalataya. Ang sabi ng banal na Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Kapag tayo po'y magkaroon ng pananampalataya, mamoy na mahal, lalago ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangalawa ay pagsisisi, godly repentance and heartily devotion unto the Lord. Yung taos-pusong pagsisisi, yung paghingi ng tawad sa Panginoon na hindi lamang mula sa ating mga labi. Meron pong nagsisisi, ngunit ang kanilang paglapit sa pagsisisi, mga minamahal, ay mula lamang sa kanilang mga labi. Hindi po ito kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig,
sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin mga minamahal para po sa ating mga pangangailangan. Pagpalain po tayong lahat ng ating buhay ni Diyos. Dakila't mapagpala namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, mahal na Panginoon, batid mo ang aming mga pangangailangan. Hindi pa po binabanggit, binubuka ng aming labi. Batid mo ang aming pangangailangan. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, aming dinadalangin ng iyong patnubay. Mahal na Panginoon, una't higit sa lahat, panghawakan mo kaming lahat na manatili kaming naglilingkod hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Ingatan mo kami na hindi mahulog sa anumang tentasyon. Ingatan mo kami na hindi mahulog sa anumang pagkakasala upang manatili kaming matuwid sa iyong banal na mga paningin, mahal na Panginoon. Sa aming mga pangailangan, material, financial, or spiritual, ikaw po mag-materialize, mag-provide ng lahat ng ito. Batid namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord. Bless us in the mighty name of Jesus. Sa ating pong mas healing, tayo po dumako sa pananalangin para po sa ating mga karamdaman, mga minaman, anuman po ang inyong mga sakit. Sabihin po ninyo ito, banggitin po ninyo, mga minamahal, yung kabilang kamay, patong po ninyo sa inyong ulo, kabilang kamay sa mga screen, ng ating mga gadget. Sumunod po kayo sa aming pananalangin. Sa po ng panalangin ng ating mahal na pastor, sapagkat sabi ng Biblia, the prayer of a righteous man availeth much, effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Yung mainit at maningas na panalangin ng taong matuwid ay kapakinabang sa ating mahal na Panginoon. Kaya leading prayer of our beloved honorable pastor, tayo po'y manalangin, i-cast out po natin karamdaman, gumaling, problema, malutas sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amang banal, Diyos na pagpala, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, mahabag, maawa ka sa amin. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong ito sa aming mga ulo, sa pangunang panalangin ng aming mahal na pastor. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, aming sinasaway, anumang karamdaman, gumaling, anumang problema, malutas, sa pangalan ni Jesus. Cast out right now demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun, infirmities cast out, karamdaman, mga panghinat, panlupay, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang sakit gumaling sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon at luwalhatiin ang kanyang dakila at banal na pangalan para po sa ating mga karagdagang mga announcement, mga minamahal, patuloy po ninyong antabayanan ang ating pong mga impormasyon, mga minamahal, para sa mga karagdagang impormasyon ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito sa Dako ng Zamboanga. Huwag po ninyong kalilimutan yung ating miracle hour. Ito po ay gabi-gabi, mga minamahal, na ating isinasagawa maliban sa gabi ng Miyerkules because of